Diyos, sa mga banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon, kami po Diyos ay labis, nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa araw na ito. Mahal na Panginoon, sa kalayaan namin taglay, kayo ang patuloy, malulhati, madikit, masamba. Pinakamamahal na Panginoon, maraming salamat o Diyos sa bawat itong maligawain, pinagpala at tiningasan. Hallelujah, gisat ang pakilos mo sa aming kaligitnaan, pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat, pinakamamahal na Panginoon. Nato kami sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita, O Diyos, at bago lahat, ako'y lumalapit sa banal na paanan, nagpapakumbaba, patuloy na humingi ng kaawaan, kahabagan sa mapagkamali, pagkulang, pagkasala. Sa pagkasaga ng akin, O Diyos, wala akong magagawa. Ikaw lamang po ang aking inaasang maglagay sa aking mga labi na makatagal na maging pagpapala. Pagpalain mo po at langsan yung mga banal na salita, lakipan ng kapangyarihan at pag-ibig. At sa mga unang pagluhod, panalangin ng aming mga magulang sa iyo, aming dearly beloved Venerable Pastor, Evangelist Waldo Estrada Almeida and Prophet. Minsan pa, O Diyos, sinasaway namin gawa ng kaaway, hadlang at pag-alilangan, hindrance and beliefs and doubt, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Bago lahat, the highest praise, glory, honor, majesty belongs to our loving God, our Savior, Jesus. And I will give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. Al Presidente, patuloy natin inaalala, sinasariwa, magginto ang turo at aral ng ating abutihin, ating galang-galang, ating dearly beloved Venerable Pastor, Evangelist Waldo Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, ating beloved Venerable Assistant Pastor, Lina Comon Almeida. Praise the Lord, ang kanilang mga turo at kanilang mga aral, hindi po natin makalimutan. Hallelujah, praise the Lord. Ganoon din po, mga minamahal, ang pagbati sa mga manugang, mga apo, at sa buong pamilya po ng ating dearly beloved parents of the Lord, the Almeida children, sa panganay at sa bunso, sa mga beloved ministers, mga grandchildren, great-grandchildren, at sa lahat po ng ating mga manggagawa, sa ubasa ng ating dakilang Diyos, sa pangalaga at pangasiwa po, nating beloved order preacher ng Manalang sa Gorto ng Bangar, Baknotan ng Luna. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa lahat ng ating mga awit, mga manunugtog, sa ating mga kapatiran, sa lahat ng ating mga FB Live viewers, nakantabay sa ating banal na gawain. Isang mapagpalang hapon po, sa mapagpalang oras, sa banal na pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah, praise God. At tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia. Ihanda po natin Matthew chapter 6 verse 20. 1 Timothy chapter 6 verse 19. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. Matthew chapter 13 verse 44. Matthew chapter 19 verse 21. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, ating mapag-aralan, sabi nga, spiritual investment o pag-iipon ng kayamanan sa spiritual na kalagayan o spiritual investment. Everybody say, praise the Lord. Sabi nga po dito, mga minamahal, sa Matthew chapter 6 verse 20, basahin ko malamang mga minamahal sa Wake English. Sabi diyan, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin sa Tagalog. Praise God. Dito po sa aklat ng Mateo 6:20. Kundi mga tipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, na dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Napakalinaw, mga minamahal, na sinabi ng Biblia na tayo daw po
ay mag-ipon ng ating kayamanang hindi nasisira, hindi kinakalawang, at hindi mauhukay, at hindi mananakaw. Saan po yun? Sa langit, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Dahil sabi, mga minamahal na salita ng ating mahal na Panginoon, sa verse 19, kung ating itaas ang basa, o ibaba ang basa, sabi diyan, lay not up yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Amen. Dahil sabi daw po ng verse 19, huwag kayong mag-ipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dito'y nauhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Amen? Kaya makikita mo, mga minamahal, ang kalagayan ng tao ngayon. Amen? Talagang nandiyan, nag-iipon sila ng kanilang kayamanan. Nagsikaw sila, nagtatrabaho, naghanap buhay. Sila ay naroon, mga minamahal, ginagawa ang lahat ng paraan. Ginagawa ang lahat para sila po ay magkaroon ng magandang kinabukasan o magkaroon ng magandang buhay. Pero sabi ng Biblia, ito ay kinakalawang, ito ay nawawala, at ito ay nananakaw. Amen! Pero mga minamahal, ang sinabi ng ating dakilang Diyos, ating daw pong ipunin ang ating kayamanan na hindi masisira, hindi mananakaw, at hindi mahuhukay, hindi kakalawangin. Ibig sabihin, mga minamahal, hallelujah, ito yung kayamanan na pinaiipon ng Diyos sa atin sa langit. Everybody say, praise the Lord. Kaya, mga minamahal, napakalinaw. Amen? Sabi diyan, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Amen? Isipin ng mga tao, anong kayamanan ang iipunin mo sa langit? Dito pa lang sa lupa, paglingkuran mo ang Diyos ng tapat at tunay. Amen! Manampalataya ka na walang pag-alinlangan. Gawin mong mga utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating dearly beloved pastor, ating parents in the Lord, mga minamahal, ang ating iniipon ng pananampalataya natin. Iniipon natin ang ating paniniwala. Iniipon natin ang ating pagsamba, ang ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabagat ayan ang kayamanan natin na hindi kayang agawin at hindi kayang nakawin ng sino man sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Ano pa sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 19, mga minamahal? po. At ihanda po ang 1 Thessalonians Ito po chapter sa 2 verse aklat 19. ng unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 19. Na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahon darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So napakalinaw, sabi niya, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ang mga tao ngayon, nag-i-invest sila sa kanilang eternity. Yung tinatawag na sila'y naghahanda na. Dahil sabi ng Biblia, mga minamahal, salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, ang tao ay darating sa kamatayan, darating sa araw, may tuldok ang buhay ng tao, mga minamahal. Kaya yung iba, nag-i-invest sila, mga minamahal. Pero ang tanong, anong tunay na buhay? Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa verse 19 ng 1 Timothy chapter 6, ang sabi niya na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating. Word mabuti, mabuting kinasasaligan, mabuting gawa. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sabi diyan, hallelujah, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay.
Amen? Kaya sabi nga ng mga tao sa libutan, walang forever. Sapagat lahat, mga minamahal. Amen? Lahat muna magsabi ng praise the Lord. Nasabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo para malaman natin, hallelujah, na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, sapagat ang sabi ng Biblia, hallelujah, sa Hebrews chapter 9 verse 27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Sabi ng Biblia, mga minamahal, hallelujah, at kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Amen. Kaya sabi, mga minamahal, mag-ipon ka ng mabuti. Mag-ipon ka ng mabuti, mag-ipon ka ng nararapat, mag-ipon ka ng naaayon sa iyong kalooban. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, ipunin mo yung mabuti. Amen? Everybody say, praise the Lord. Dahil minsan, pag dumarating na yung tinatawag na kamatayan sa isang tao, mga minamahal, doon lang masasabi na siya'y mabait, siya'y mabuti. Pero na siya'y nabubuhay, hindi masabi ng tao na siya po ay mabuti. Hindi masabi ng tao na siya'y gumagawa ng mabuti, sapagat ang kanyang ginagawa ay hindi kaaya-aya sa paningin ng tao. Kung sa paningin ng tao, hindi mabuti, mas lalo sa paningin ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Noong nakikita yung tao, ay nagsimpat. Hindi masabi ng tao na nagsimpat eh. Hindi masabi ng tao na mabait. Pero nung kinuha niya ang kanyang buhay, ay dahita nga ubing, dahita nga tao, nagsimpat dahita. Pero ang katotohanan, hindi naman. Everybody say, praise the Lord. Pero yung mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, nag-iipon ng mabuting paglilingkod sa mahal na Panginoon, nag-iipon ng mabuting gawa, pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang pangako ng ating mahal na Panginoon, kunin man ng Diyos ang buhay natin, siyang siguradong pagpikit natin sa lupa, ang pagdilat naman natin ay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19, basahin natin mga minamahal. At hinda ang Matthew chapter 13 verse 44, Matthew chapter 19 verse 21, Luke chapter 12 verse 23. Dito po sa aklat ng mga unang taga-Tesalonica 2:19. Sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri, hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagparito. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ano sabi diyan, mga minamahal? Hallelujah, sulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica. Sabi doon, mga minamahal na salita ng ating dakilang Diyos. Sabi diyan, for what is our hope, or joy, or crown of rejoicing, are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming. Sabi ng Biblia, sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipinagmamapuri, hindi baga kayo rin sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagparito. Amen! Yung mga dinadala ng Diyos, yung mga inaakay sa pamagitan ng pangangaral sa salita ng mahal na Panginoon, yung mga nag-aakay, nagdadala ng bunga, sabi niyan, pag-i-invest po yun ng kayamanan sa harap ng mahal na Panginoon. Amen? Pag-aakay, sabi, anong katuwaan namin? Anong pag-asa namin? Anong may pagmamapuri namin? Hindi ba kayo rin? Na kayo aming nailapit? Na kayo aming napaabot ng salita ng mahal na Panginoon? Na kayo ay naabot ng pangangaral ng salita ng propeta ng Diyos? With those signs, wonders, and miracles na pinangaral ang puro-puro salita ng mahal na Panginoon? Hindi lamang dito sa lupa ang pag-iimbest, kundi sa langit ang pag-iimbest, higit sa lahat, spiritual na pag-iimbest ng kayamanan sa mahal na Panginoon. Sapagat pag marami kang investment sa spiritual mo, mga minamahal, may kagalakan ka, lagi kang may pag-asa, may katuwaan ka, may kasiyahan ka. Meron kang, sabi ng Biblia, ibibigay ng mahal na Panginoon. Ano po? Sabi ng Biblia, crown of rejoicing.
Amen? Crown, putong. Sabi ng Biblia, putong ng katuwaan. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord! Sapagat dito sa lupa. Sabi ng Malapakan, huwag mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Sapagkat yun ay nawawala, nasisira. Amen? Kayamanan natin, sabi nga natin, mga magulang sa Panginoon, ang kanyang kayamanan, ang papurihan at paglingkuran at pasalamatan ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi tinignan ang kayamanan sa libutan, kundi ang tinignan yung mga nailalapit, nagiging bunga sa mga pagkukrusada, nagiging bunga sa mga paghahayo, mga Bible studies, mga minamahal, akin ang mga kaluluwa na dadala sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang naging, hallelujah, investment o kayamanan na tinuring ng ating mga magulang, mga minamahal. Sabi nga, wala nang pinakamagandang bagay na natanggap na kayamanan, kundi ang pag-ibig, ang pangako ng mahal na Panginoon na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya tingnan niyo yung mga unang mananampalataya, mga unang mga propeta, mga unang mga Kristiyano, nag-invest sila ng kanilang pananampalataya, nag-invest sila ng kanilang kayamanan na pananalig at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit sa gitna ng kamatayan, sa gitna, nanalo sila sa kapahamakan, mga minamahal, inuulat lang nila ang kanilang mga kamay, binibigkas nila ng kanilang mga labi, ang pagpupuri, ang pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anong naging bunga? Sabi ng Biblia, silang lahat ay nandoon sa langit, nagmana ng buhay na walang hanggan. Palapakan natin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sabi ng praise the Lord. Kaya dito, yung tao na nag-i-invest ng kanyang kayamanan yung tao, ini-investan niya yung kanyang kamatayan, mga minamahal. Sabi niya, para pag ako ay mawala na, kahit papano maganda naman yung aking hihigaan. Doon man lang maging maganda ang aking hihigaan. Pero ang tanong, sabi ng Biblia, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, dadalhin ng Diyos ang lahat ng bagay sa katulan. Pero pag ikay naglingkod, sabi ng ating mahal na pastor, ang dearly beloved honorable pastor, kapag ikay naglingkod sa mahal na Panginoon, 100% pananampalataya, even mga minamahal, hallelujah sa iyong huling hininga ng iyong buhay, ipaglilingkod mo sa mahal na Panginoon, may kasiguruduhan, mga minamahal. Amen. Nang pagpikit mo sa lupa, pagdilat mo na sa piling ka na kagad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil hindi naman lahat ng tao masama. Amen? Meron din mga nasa libutan na gumagawa ng mabuti. Pero ang tanong, sila nga ba ay naglingkod ng totoo sa Diyos? Sila nga ba ay naglingkod ng tapat sa Diyos? Sila nga ba ay nagkaroon ng panahon na magpasalamat sa Diyos? Amen? Kaya tayo salamat sa mahal na Panginoon. Bagamat naroon ang ating pisikal na katawan ay pagod, mahina, mga minamahal, sa ating paghanap buhay, sa ating pagtatrabaho. Pero dito tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bagamat masakit ang ating mga katawan, ipinipilit nating itaas ang ating mga kamay. Ang ating mga labi, ating ibinubuka ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Sapagkat alam natin, ito ang kayamanan natin, mga minamahal, ang sambahin at purihin ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi, sa pagpupuri, may tagumpay. Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, may pagpapala. Hindi mo inaasahan, pagpalain ka ng mahal na Panginoon. Hindi mo aasahan na ikaibigan ng masagalang biyaya ng mahal na Panginoon. Yung iba, yung kanilang mga kilala ang ating mahal na Panginoon, sinabi nila, mahal na Panginoon, di bali lang hindi na gumaling ang aking sakit at karamdaman. Lagi ko lang maramdaman ang iyong presensya ay sapat na sa akin. Amen? Eh nakita ng mahal na Panginoon, nakipon ka ng pananampalataya mo, nakipon ka ng pagpupuri mo, nakipon ka ng pagpapasalamat mo sa mahal na Panginoon. Anong ginawa ng mahal na Panginoon?
Yung hindi mo hinihingi na pagpapala, yun pa ang ibinibigay ng mahal na Panginoon sa iyo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Sabi nga, malaking katipiran na maglingkod sa mahal na Panginoon. Bakit? Nung wala pa tayo sa mahal na Panginoon, pag mayroon tayong sakit, takbo tayo sa ospital. Yung ating na-invest, iniipon natin pera, iniipon natin pinansyal, napupunta lang doon sa ospital. Ibinabayad natin doon sa ospital. Kumita ang ospital. Pero pag uwi mo, taglay mo pa rin ang sakit. Taglay mo pa rin ang karamdaman. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Oh. Pero nung tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, narinig natin ang salita, purong pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon na pinangaral ng ating parents in the Lord, na ating minamahal ginagalang mga pastor, the end-time prophet of God. Mga minamahal, nauna nag-alinlangan pa tayo. Nung una ayaw natin maniwala, ayaw natin sumubok. Pero sabi natin, kung ako'y susubok, wala namang mawawala. Nung tayo sumubok, mga minamahal, pinakinggan natin, nagbalik loob tayo sa mahal na Panginoon, tinanggap natin ng Diyos sarili natin tagapagligtas. Ano po ang naging resulta? Amen? Sabi nga natin, sayang yung ating ininvest. Kung dito na lang sana natin ibinigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi nga nung iba, mahal na Panginoon, bakit ngayon lang kita nakilala? Kung kailan walang-wala na ako, kung kailan naghihirap na ako, ba't doon kita nakilala? Samantalong nung marami akong pera, marami akong kayamanan, marami akong lupain, hindi kita nakilala sapagkat hindi tinignan ng Diyos ang kayamanan ng tao. Amen? Dahil pag namatay ang isang tao, wala siyang dadalhin. Kahit ang kanyang kayamanan, hindi niya madadala. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Anong sabi ng Matthew chapter 13 verse 44? Then Matthew chapter 19 verse 21, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Matthew chapter 13 verse 42. At verse 44. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasusumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po na magsabi ng praise the Lord. Amen. Sabi ng Biblia, napakalinaw, napakaganda. Sabi diyan, again, the kingdom of heaven is like unto treasure. Sabi diyan, hide in a field, that which when a man had found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he had, and buyeth that field. Ganun daw po ang kayamanan na nasa langit. Katulad daw, mga minamahal, isang tao na nakakita ng isang magandang lupa. Nakita niya na kakaibang lupang ito. Nakita niya ang lupang ito ay walang kasing katulad, walang kasing ganda, mga minamahal. Ganun daw, mga minamahal. Hinahalimbawa ang langit. Amen? Yun ay halimbawa lang. Amen? Sabi, katulad daw ng isang tao, isang lalaki, mga minamahal, nakakita ng isang magandang lupa. Bakit nakita niya? Walang kasing ganda. Nakita niya, kakaibang lupa. Nakita niya, nakikipag ikay nagtanim, magbubunga ng maayos. Aani ka ng maganda, aani ka ng marami. Yun ang nakita niya. Kaya nung ginawa niya, sabi ng Biblia, lahat ng kayamanan, lahat ng ari-arian, meron siya. Ito ay ibinenta niya. Para ano? Para maibili niya. Para mabili niya yung lupa na nakita niya na maganda. Ganun din daw po. Ganun hinalimbawa ang langit. Amen? Everybody say, praise the Lord! Sabi ng Biblia, sabi nga, mga minamahal, hallelujah, tayo na naglingkod sa mahal na Panginoon, nasumpungan natin ang salita, sa pamamagitan ng salita ng mahal na Panginoon, nasumpungan natin ang purong salita at katotohanan, mga minamahal, may prueba, may ebidensya, may kapangyarihan ng salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi natin, mahal na Panginoon, di baling wala lang akong pagpapala, di baling wala lang akong kayamanan, basta wag lamang wala sa akin yung kaligtasan at yung langit at buhay na walang hanggan. Amen?
Sapagat sa langit, sabi nga, wala nang iyakan, wala nang kalungkutan. Dito umiyak ka, lumuluha ka. Dito nasasaktan ka. Dito may sakit karamdaman ka. Dito nanghihina, nalulupay-pay ka. Minsan, mga minamahal. Pero sabi ng Biblia, someday, sa muling pagbabalik ng Malapanginoon, o bago babalik ang Diyos na tayo kunin ng Malapanginoon, maaga. Yung ating buhay na hinirap sa Diyos ay kunin ng Malapanginoon. O tayo kunin, i-rapture ng Malapanginoon. Sabi ng Biblia, pagdating natin sa langit, hindi na natin mararanasan yung mga sakit, yung mga panghihina. Sapagkat doon, palalakasin ka ng Diyos. Doon, mga minamahal, ibibigay ng Diyos yung kagalakan at kasiyahan na hinahanap mo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil magsabi ng praise the Lord. Ano pa sabi? Matthew chapter 19 verse 21. And Luke chapter 12 verse 23. Revelation chapter 3 verse 18. And last verse, Proverbs chapter 19 verse 17. Dito po sa aklat ng Mateo 19:21. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, pagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang kausap ng ating mahal na Panginoon doon? Yung mayaman. Siya'y nagtanong sa Panginoon, sa mahal na Panginoon Kristo. Sabi niya, mahal na Panginoon, paano ba ako makapasok sa langit? Amen? Amen? Ang sagot ng ating mahal na Panginoon sa Kanya, ibigin mo ang kapwa mo. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi niya, Panginoon, nagawa ko na yun. Ano sabi ng mga Panginoon? Lahat ng tinatangkilik mo, ibenta mo. Lahat. Wala kang titira. Ibenta mo. At ibigay mo doon sa mga dukha. At sumunod ka sa akin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ganun daw po ang pag-invest sa spiritual investment. Iiwanan mo lahat ng meron ka ngayon. Alang-alang sa pagsunod mo sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pero sabi ng katuloy na ba, kung mababasa natin, nung marinig niya, sinabi ng malang Panginoon, sabi ng mayaman, but when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possession. Sabi niya, natapot ng marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya isang may maraming pag-aari. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ganon ang kalagayan ng tao na nag-invest sa mundong ito. Hindi niya kayang iwanan yung kanyang buhay sa kasangganaan, sa karangyaan. Amen? Kaya minsan makita mo mga tao, pag mayroon ng kayamanan, marami ng pera, o marami ng ari-arian, pag sinabi mo, Brad, maglingkod ka sa Diyos, wala akong panahon. Tsaka na lang ako maglilingkod sa Diyos. Ganun ang mga tao. Amen ba? Utos naman ng Panginoon, ipagbili mo, ibenta mo lahat. Kung gusto mong pumunta sa langit, sabi naman ng Panginoon, ibigay mong lahat ng iyong mapagbibentahan sa iyong ari-arian at sumunod ka sa akin. Everybody say, praise the Lord. Kaya ano sabi ng mahal na Panginoon? Salamat sa Diyos. Tayo na mga pinagpala ng mahal na Panginoon Kristo, katulad tayo mga minamahal ng isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. Nasabi ng verse 23, at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. At muling sinabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Isipin mo, kamelyo, malaki, uri,
ng hayop, mga minamahal. Papasok sa karayom, mga minamahal. Magaang pa daw na pumasok ang isang kamelo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na papasok sa langit. Kaya hindi tinitignan ng Diyos ang kayamanan. Hindi tinitignan naman ng Panginoon ang investment mo dito sa mundong ito. Kaya sabihin mo, ikaw ang pinakamayaman tao sa mundong ito. Hindi yan ang tinitignan ng mahal na Panginoon. Ang tinitingnan ng Diyos, yung investment mo na paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung investment mo na pagpupuri sa mahal na Panginoon, yung pag-i-invest mo na pananampalataya mo na kahit mahirap ka, kahit walang-wala ka, kahit minsan may dumaranas ka ng sakit at kalamdaman, pero ang pananampalataya mo is still 100% na ikay nananampalataya, still ikaw ay naniniwala na mayroong Diyos na magpapagaling sa iyo, mayroong Diyos na magpapala sa iyo, mayroong langit, may buhay na walang hanggan na pangako Diyos sa iyo. Kaya nga sabi ng mga pastor, never surrender, mga minapaglilingkod sa mahal na Panginoon. Kahit na tapak-tapakan ka, kahit usig-usigin ka, kahit alimurain ka, mga minamahal, still na maglilingkod ka sa mahal na Panginoon. Dahil itong ginagawa mo, pag-i-invest, mga minamahal, ng paglilingkod mo sa Diyos, para matiyak mo at masigurado mo na ang pagpunta mo sa langit ay walang hadlang, mga minamahal, na ikay magpamana ng langit at buhay na walang hanggan. At magsabi ng praise the Lord. Tanungin mo ang tao, pag siya'y may kayamanan, sasabihin sa'yo, wala siyang panahon. Kung may time na lang siya, maglilingkod. Bakit hihintayin mo pa yung time? Ngayon ay pinagpapala, na ngayon ay meron kang karangyaan, na ikay maglingkod sa mahal na Panginoon, hindi ka malulugi. Amen? Sabi nga, ikay patuloy pa nga pagpapalain ng mahal na Panginoon kung alam mo sa tama at mabuti ang iyong gagawin. Para ikaw ay lalong higit na pagpalain ng Diyos. Tayo, kahit mahirap tayo. Kahit na sabihin natin isang tuka lang tayo, mga minamahal. Pero mga minamahal, itong ginagawa natin na pag-invest ng ating spiritual, mga minamahal, hindi kayang bayaran ng kayamanan ng mundong ito. Sapagat ito'y may kasiguradahan na langit ang tungo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Luke chapter 12 verse 23. And Revelation chapter 3 verse 18. Praise the Lord. Dito po sa aklat ni Lucas, Kapitulo 12, versikulo 23. Sapagkat ang buhay ay higit kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit. Amen. Praise. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat mo na magsabi ng praise the Lord. Tignan nyo mga minamahal ha. The life is more than meat, and the body is more than raiment. Sabi ng Biblia, hallelujah, sapagkat ang buhay ay higit kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit. Everybody say praise the Lord. Sapagkat ang damit naluluma. Sabi nga, binili mo. Pag hindi mo nasuot, lumiliit. Amen ba? Everybody say praise the Lord. And sabi ng Biblia, ang buhay ay higit kaysa sa pagkain. Bakit? Dahil ang pagkain nasisira, napapanis. Ano nangyayari? Kapag sira na, hindi na makain, anong ginagawa? Ipinapakain na lamang sa aso, sa pusa. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Napapanis, nasisira, tinatapon. Hindi daw ganun. Sapagat mas higit ang buhay kaysa pagkain. Amen. Sabi ng Biblia, ang katawan ay higit kaysa damit. Amen. Everybody say praise the Lord. Sapagat ang katawan, ang damit, nasisira, lumiliit. Amen. Everybody say praise the Lord. Higit daw doon, mga minamahal. Kaya isipin natin, hindi pagandahan. Amen? Kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang tinitignan ng mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Revelation chapter 3 verse 18. Sulat na lamang po natin, mga minamahal. Philippians chapter 3 verse 8. Doon na po tayo sa Revelation chapter 3 verse 18. And last verse, Proverbs chapter 19 verse 17.
Dito po sa aklat ng Apokalipsis 3:18 ang talata. Ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dalisay ng apoy, upang ikaw ay yumaman, at ng mapumuting damit, upang iyong maisuot, at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang kahubaran, at ng pangpahid sa mata, na ipahid mo sa iyong mga mata, upang ikaw ay makakita. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Ang sabi, mga minamahal, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame for the nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salves, that thou mayest see. Mga minamahal, sabi ng Biblia, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. Upang ikaw, sabi ng Biblia, upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit, upang iyong maisuot, at upang wag mahayag ang iyong kahiyang kahubaran, mga minamahal. Amen? Amen? Sapagkat tayo binago na ng mahal na Panginoon. Yung mga bagay, sabihin, mga bagay na dati lumipas na. Dati nag-i-invest tayo, pagandahan, napakadami natin mga alahas. Yung iba talagang halos talagang masasabi mo na parang wala nang bukas. Pero sabi ng Biblia dito, mga minamahal, sabi diyan, at ng pagpakid sa mata, na ipakid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, kung isipin natin mga minamahal, hallelujah, kung di tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, ano kayang ini-invest natin ngayon? Amen. Sabi ng kapatiran, di bali ng barong-barong ang aking bahay. Amen. Di bali ng makakain lang ako ng 3 beses sa isang araw, sapat na sa akin. Di bali ng ang bahay ko barong-barong, importante sa akin, ako'y nakakilala sa Diyos. Ako'y merong tunay at mabait at makapangyarihang Diyos na pinaglilingkuran. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, ang tahanan na ibibigay ng mga Panginoon sa atin, tahanan na langit, tahanan na buhay, na meron tayong buhay na walang hanggan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Bago doon sa Proverbs, chapter 19, verse 17, mga minamahal. Sabi dito, mga minamahal, hallelujah, sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, tayo, na ang ating spiritual investment ay sa langit. Hindi dito sa lupa. Everybody say, praise the Lord. Sabi diyan, mga minamahal, hallelujah, sa Apokalipsis 21, sabi diyan, at nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay mawala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nakakandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Tingnan nyo. Amen? So yung ating pag-iipon ng kayamanan natin sa langit ay hindi mawawalan ng kabulahan. Bakit? Napakalinaw. Sabi ng salita ng mahal na Panginoon. Sabi diyan, mananahan sa atin ng mahal na Panginoon at sila'y magiging bayan. Amen? At siya'y magiging Diyos natin at magiging, sabi diyan mga minamahal, hallelujah. At ang Diyos din ay sa kanila, sa atin.
at magiging Diyos nila. Kaya sabi ng verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan sabi diyan, hallelujah, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng panambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay napaharap na. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. O dahil isang araw, papahirin mismo ang Diyos. Papahirin niya ang ating mga luha, ating mga hirap. Amen. Ang panambitan, mawawala na. Papalitan ng Diyos, sabi ng Biblia, ng kagalakan. Lahat ng mga bagay, lilipas, matatapos. Sabi ng mahal na Panginoon, but my word shall never pass away. Amen. Pangako ng Diyos, magunaw ang mundong ito. Mawawala ang mundong ito. Masisira, tutupukin ng apoy. Pero salita ng Diyos, kapag ikay merong spiritual investment, mga minamahal, ng pangako ng Diyos, hindi magbabago ang pangako ng Diyos na siya ay merong ibibigay sa iyo, langit at buhay na walang hanggan. Last verse, basahin po natin, Proverbs chapter 19, verse 17. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 17. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya ulit. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi diyan, he that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he had given will he pay him again. Tignan nyo, mga minamahal. Amen? Mas talo, mga minamahal, kung iyong ibinibigay na. Hindi ka na naghanap ng kapalit, mga minamahal. Amen? Nasabi ng Biblia, ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon. Amen? Sapagat wala naman pagpapala kung di tayo naglingkod sa mahal na Panginoon. Walang biyaya kung di natin nakilala ang mahal na Panginoon. Tignan nyo, grabe. Sabi ng Biblia, kung ikay naawa sa dukha, nahabag ka sa dukha, pulubi o mahirap, ikay nagbibigay. Sabi ng Biblia, pinapautang mo sa mahal na Panginoon yun. Anong sabi? At ang kanyang mabuting gawa, sabi ng Biblia, ay babayaran sa kanyang uli. Tingnan nyo, mga minamahal. Amen ba? Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Nag-iipon ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Kaya sabi ng Biblia, nag-iipon ka ng masama, masama din ang iyong kakamtin. Babalik sa iyo masama. Pero pag naipon ka ng mabuti, mabuti ang babalik sa iyo. Gumawa ka ng mabuti, gagawan ka din ng mabuti. Amen? Nag-invest ka ng kayamanan sa lupa, nasisira, nawawala, lumilipas, dito lang sa lupa. Pero invest ka ng spiritual investment, ginawa mo, pananampalataya, pananalig, pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos, pagnilikod na may katapatan, pananampalataya, walang pagkalilangan, mga minamahal. Umulan, umaraw, bumagyo, lumindol, mga minamahal, still, 100% ang iyong pananampalataya sa Diyos. Still, ang iyong paniniwala at pananalig sa mahal na Panginoon na hindi nawawala, hindi nagbabago ang pag-ibig mo sa Diyos. Pag-i-invest po yun ng spiritual. Amen? Ano naging bunga? Sabi ng Biblia, babayaran ng Diyos uli sa iyo. Ibabalik ng mahal na Panginoon sa iyo. Amen? Ay, pangako ng Diyos sa langit at buhay na walang hanggan, hindi kayang ibigay ng mahal na Panginoon sa iyo. Amen? E dito sa buhay natin sa libutan, mag-invest ka dito lang sa lupa. Pero ang ini-invest natin ngayon, yung paglilingkod ng may kasiguruduhan na meron tayong langit at buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo tumayo, tayo umawit. Tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Awitan natin ng Diyos. Papurihan natin ang mahal na Panginoon. Langit na tahanan. Dahil ito ang ipinangako ng mahal na Panginoon sa atin. Langit na tahanan. Hallelujah. Praise the Lord.
ang tahanang inilaan ng ating Panginoon. Di nasisira, mananatili kailan paman. Hallelujah. Laman o kapighatian, ang kagalakan at kapayapaan ay makakamtan. Langit na tahanan, hallelujah, hallelujah. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Hallelujah. Mga luha ay Kanyang papahirin kahit sino ka man. Gabi't araw ay lumipas na, dahil Diyos na ang liwanag. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Hindi nasasabi, hallelujah, gulo na dansang araw, hallelujah. Ang lansang ay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon na tahanan, punong nagbibigay ng buhay. Hallelujah! Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Purihin ka, O Diyos. Sa iyo lamang ang aming pagsambang, aming pagpupuri, O Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Langit na tahanan, ang sa atin ay Kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukha. Hallelujah. Hallelujah. Hindi masasayang ating spiritual investment, ating pag-iipon ng ating kayamanan sa langit, mga minamahal. Hallelujah. Katulad na ating nabasa, mga minamahal, kasalita ng ating mahal na Panginoon, dito ang kayamanan ay masisira, mawawala, lilipas. Pero kayamanan na nasa langit, hanggang walang hanggang buhay, hanggang sa mga hallelujah, walang hanggan, mga minamahal, ibibigay ng Panginoon. Hindi masisira, hindi aagawin, hindi mananakaw sa atin ang pangako ng Diyos. Ito yung buhay, tunay na buhay, buhay na walang hanggan. Palapag natin ang ating mga kamay, sabi natin na namin ng Jesus. Hallelujah. Makikita natin ang mukhaan, mga luhay Kanyang papagilid, mga luhay Kanyang
Hallelujah. Mga Hallelujah. Kanya Salamat, Panginoon. papairin. Salamat sa iyong mga banal na salita, Panginoon. Salamat, niduduro ng aming mga magulang sa iyo. Hallelujah. Nasisigurado at matitiyak namin. Pag-iipon namin ng kayamanan sa langit. Makakamtan namin darating sang araw. Yung pangako mo, Diyos, na buhay, masagalang buhay. Buhay, tunay na buhay. Walang pagkasira, walang pagkabulok, walang hindi mananakaw, hindi maaagaw. Mananatili, Bala Panginoon. Ito yung pangako mo, buhay na walang hanggan sa piling mo sa langit. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. God bless you po sa ating mga nag-assist. Manalangin tayo, mga minamahal. Hallelujah. Kung wala tayong mga bisita, wala tayong mga bakuhan, mga minamahal, ipatong na natin ang ating sangkamay sa parte ng ating masakit karamdaman. Manampalataya tayo sa Diyos. Sa Diyos walang imposible, katulad ng ating nabasa. Hallelujah. Dati ganun tayo, mga minamahal. Ngunit sa mga oras na ito, mga minamahal, makakatiyak tayo kung tayo magpapatuloy hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kung kunin man ng Diyos ng maagang ating buhay, ito'y pagpapasalamat pa rin sa Diyos. Kung hindi man, mga minamahal, tayo kunin ng Diyos sa pamagitan ng rapture, ay higit nating pasalamatan sa mahal na Panginoon. Sapagkat ito ang ating gusto, yung tayo kunin na buhay ng mahal na Panginoon at dalhin sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo, Opo dakilang mapagpalan aming Ama. O Diyos sa mabanal, makapangyarihan sa lahat. Malapangan bago na kami minsan na panagpapakumbaba. Umingi ng kaawaan, kabagan sa aming mapagkakamali, pagkukulang, pagkasala, na bagit ang aming mga labi na isip na kilos. Hindi kaya ayat, di kalugod-lugod sa Diyos, kabagan mamipatawarin. Pinakamamala, Panginoon, aming patuloy, espesyal na panalangin. Sa aming beloved Ate Peach, malapang beloved Minister June, patuloy sa bigyan ng kalakasan, complete recovery, malapang mabambuhay. Sa imo sa panganay ka sa bunso ng mga anak ng aming malapastor, aming beloved Mama Dear. Pinakamamala, Panginoon, sa mga grandchildren, great-grandchildren, children, malapang Panginoon, sa mga madugang mga apo ng aming malapastor, sa buong pamilya ng aming malapastor. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ipagkalubong masaganang biyaya, mabambuhay, kalakasan. Pinakamamala, Panginoon, nato kami sa mga unang pagluhod, padalangin ng aming dearly beloved parents in the Lord. Malapaw nato kami, malapaw nagkakaisa. At sama-sama namin sinasaway, pinapalayas ang lahat ng mga demonyo masakit karamdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, AIDS, with arthritis, human high blood, low blood, hallelujah, sakit sa puso, hallelujah, pasma, ubo, sipon na trangkaso, brain cancer, bone cancer, breast cancer, tumor, pagkaparito, pagkaparalyze, panghihina, palulapaypay, hallelujah, hallelujah, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah, malapangan ng pagpalain mo po lahat yung mga anak, hallelujah, abuti mo ka ng mapangailangan. Sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ipalapak natin ang ating mga kamay. Sabi natin, I love you, Jesus. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po ay magtaas ng ating mga kamay. Tayo ay tatalo na 3 beses kasama ang ating pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord mula sa ating mga puso ng may kagalakan, may kasiyahan, power and authority from God. Shout with the voice of triumph. Mga minamahal, ipukaw tayo to praise the Lord. Talong adaras, aglagto tayo kakabsat. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Thank you, dear Jesus. We love you so much.